Kumusta mga ka-DC? Nakakatuwa pong mabasa yung mga comment nyo, lalo na pag binabanggit nyo kung taga saan kayo. Kaya sa mga silent listeners natin sa iba't ibang panig ng mundo, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section, pwede nyo rin pong i-comment kung taga saan kayo. Salamat po! Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Yung Sang Yun ng Fair Lady ang sinample ko. Pero bukod dyan, ako rin ang nagboses sa kanya sa Secret Garden na isa sa mga paborito ko. Ngayon, isa namang Taiwanese actor na binosesan ko ang isa-sample ko. Ito siya. Ito, sample Kahit anong mangyari, kahit pagbali-baliktarin man ang mundo, tayong dalawang nakatadhana para sa isa't isa. Nakikilala nyo ba siya? 2008 naman nung pinalabas ang Taiwanese series na ito. Aabangan ko ang comment nyo Bago natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Ngayon, simulan na natin ang kwento! Anak, pasensya ka na kung napatawag ako ha. Nahihiya na nga ako mang-abala sa'yo pero wala akong magagawa. Ano ka ba, ma? Sabihin nyo lang kung anong kailangan nyo. Yung electric fan kasi namin, tuluyan ang nasira kagabi. Halos hindi kami nakatulog sa sobrang init. Bakit hindi nyo agad sinabi? Mamaya, bibili ako ng bago. Salamat naman kung ganon anak. Alam mo naman na sobrang init talaga sa bahay lagi. Napailing si Rogel habang nagmamaneho papunta sa palengke kasama ang misis niyang si Wena. Hindi niya hinayaang matapos ang usapan ng walang pangako sa kanyang ina. Pagkababa ng tawag, agad niyang ipinarada ang sasakyan sa tapat ng appliance store. Hindi na siya tumingin pa sa presyo. Pinili niyang mas malaking electric fan at agad itong binayaran. Habang inaayos ng tindero ang resibo, dumaan pa siya sa remittance center at nagpadala ng 5,000 piso sa kanyang ina. Hindi ba nagpadala ka rin sa kanila nung nakaraang linggo? Oo, pambayad naman nila ng kuryente yon. Saka bakit ka ba nagtatanong? Natural lang na suportahan ko sila kasi pamilya ko sila. Hindi naman sa pinipigilan kita na magbigay sa kanila. Naisip ko lang kasi na sana makapagtabi rin tayo kahit paunti-unti. Bahagyang napasimangot si Rogel habang inilalagay sa sasakyan ang bagong electric fan. Alam niyang ilang beses na ring nababanggit ni Wenang tungkol sa pangarap nilang magkaroon ng sariling bahay. Hanggang ngayon, nangungupahan pa rin kasi sila. Ngunit para kay Rogel, hindi yun dahilan para pabayaan ang sariling pamilya. Makakaipon din tayo. Pero mas mabilis sana kung medyo magtitipid tayo. Hindi ako magtitipid kung pamilya ko may kailangan, Wena. Nag-aalala lang ako sa magiging future natin Paano nang... Future din ng pamilya kong iniisip ko. Dapat alam mo yon. Hindi na nagsalita si Wena. Kilala na niya ang asawa. Kapag pamilya nito ang pinag-uusapan, wala na itong gustong pakinggang iba. Sa halip, ipinagpatuloy na lang nila ang pamimili ng karne, gulay, at iba pang kailangan sa bahay. Maya-maya, muling tumunog ang cellphone ni Rogel. Hello ma. Anak, nandito kasi si June. Nahihiya siyang tumawag sa'yo kaya ako na ang gumawa. Bakit? Ano na naman ang problema? Nasiraan daw siya ng motor. Baka pwede raw makahiram ng pampagawa sa'yo. Walang-wala daw kasi siya Ganun ba? Sige, ako nang bahala. Pagkababa ng tawag, napatingin si Wena sa kanya. Hindi pa man humihingi ng direkta ang kapatid nito, pumayag na agad si Rogel. Hindi niya yun kinwestiyon. Sanay na siyang gano'n ang asawa pagdating sa sariling pamilya. Magkano naman ang ibibigay mo? 3,000 siguro. Hindi ba niya kayang pag-ipunan muna? Kung kaya kong tumulong, bakit ko papaghihintayin ng kapatid ko? Nagpatuloy sila sa pamimili hanggang sa mapadaan sa isang grocery. Habang inilalagay nila ang mga kailangan sa cart, napansin ni Wena ang maintenance medicine na iniinom ni Mang Julio at Aling Ason na kanyang mga magulang.
Saglit siyang natigilan bago marahang humarap sa asawa. Rogel, Oh, bakit? naubos na pala yung maintenance ni na nanay at tatay. O tapos, ano ngayon? Baka pwedeng padala natin sila kahit pambili lang ng gamot. Agad na nag-ibang ekspresyon ni Rogel. Huminto siya sa pagtutulak ng cart at diretso niyang tiningnan ang asawa. Wena, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi ko obligasyon ang mga magulang mo. Hindi ko naman sinasabing akuin mo lahat eh. Kahit pambili lang sana ng maintenance nila, pareho na silang senior. Mahirap na kapag tumigil sila sa pag-inom ng gamot, di ba? Bakit hindi sila humingi sa iba nilang kamag-anak? Bakit parang sa atin lagi nakaasa? Hindi naman sila humihingi, Rogel. Ako lang ang nag-aalala sa kanila. Pareho lang yon. Ang ending, ako pa rin ang gagastos. Napayuko na lamang si Wena. Ilang beses na nilang pinag-awayan ang bagay na yon at alam niyang hindi na naman magbabago ang isip ng asawa. Hindi na rin niya itinuloy ang pagkuha ng maintenance medicine. Tahimik na lang niyang ibinalik yon sa estante bago ipinagpatuloy ang pamimili. Habang naglalakad sila sa loob ng grocery, hindi niya maiwasang isipin kung paano pagkakasyahin ng kanyang mga magulang ang natitira nilang gamot. Mamaya pala, dumaan tayo kina mama. Bakit? Ibibigay ko na yung electric fan. Tsaka, gusto ko makita kung may kailangan pa sila sa bahay eh. Hindi ba sapat na muna yung fan at perang pinadala mo? Saka bakit mo pinadala kung pupunta ka rin naman dun? Kapag pamilya ko ang usapan, gusto kong sigurado ko maayos sila. Saka pinadala ko agad ang pera at baka kailangan yun ni mama ngayon. Hindi na muling nagsalita si Wena. Sumunod na lamang siya hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanyang biyenan. Tuwang-tuwa ang matanda nang makita ang bagong electric fan. Agad din itong inilabas ni Rogel sa kahon at siya na mismo ang nagkabit. Ilang sandali pa, dumating din ang kapatid niyang si June upang kunin ang perang ipinangako niya. Buti na lang nandiyan ka lagi para sa amin, anak. Basta kailangan nyo, sabihin nyo lang, hanggat kaya ko, ibibigay ko ma. Masayang nagkukwentuhan na mag-iina habang tahimik lang na nakaupo si Wena sa isang tabi. Hindi siya naiinggit sa pagtulong ni Rogel sa pamilya nito. Ang masakit para sa kanya, ang isipin na kahit konting tulong para sa sarili niyang mga magulang, parang napakahirap hilingin. Makalipas ang halos isang oras, nagpaalam na silang umuwi. Habang nasa biyahe, napansin ni Wena na masaya ang asawa. Nagpasya siyang wag na munang buksan ang tungkol sa maintenance medicine upang hindi na lumaki pa ang kanilang pagtatalo. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan silang mag-asawa, tumunog ang cellphone ni Wena. Nang makita niya ang pangalan ng dati nilang kapitbahay, agad niya itong sinagot. Hello, Ate Mila. Kumusta po? Ha? Talaga po? Kailan po nangyari yun? Sige po. Salamat sa pagsabi. Mag-iingat po kayo. Pagkababa ng tawag, halatang nabahala si Wena. Napansin niyo ni Rogel habang kumakain. Sino ba yon? Si Ate Mila, dati nating kapitbahay. Oh, ano raw? Nakita raw niya si nanay kanina sa bayan. Naglalako raw ng banana cue at mga kakanin. Oh, di maganda. Kahit papano may pinagkakakitaan sila. Hindi mo naiintindihan. Sabi ni Ate Mila, iika-ika na raw si nanay habang pasa ng mabigat na lalagyan. Halatang nahihirapan na siya. Tahimik na nagpatuloy sa pagkain si Rogel na tila walang narinig. Samantalang si Wena, halos mawalan na ng ganang kumain sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina. Nang sumunod na araw, Ma, sa linggo wag na kayo magluto ah. Ilalabas ko kayong lahat para makapag-bonding naman tayo. Minsan lang naman ito eh. Naku anak, wag na sana. Ang dami pa naming kakain. Baka masyado ka mapagasto sa amin. Ano ka ba, Ma? Hindi ko naman iniisip ang gastos kapag kayong pamilya ko ang kasama ko eh. Nahihiya na talaga ako sa'yo. Lagi mo kaming inuunang tulungan kahit hindi kami nagsasabi ng kailangan. Yan yun na yun. Hanggat kaya kong magbigay, hindi ko kayo pababayaan kahit kailan. Dumating ang araw ng kanilang lakad. Pagkatapos magsimba,
Dumiretso sila sa isang restaurant kasama ang pamilya ng kapatid ni Rogel. Siya ang nag-order ng pagkain at hindi na pinayagang maglabas ng pera ang kahit sino. Pagkatapos kumain, dumaan pa sila sa isang department store kung saan binilhan niya ng bagong sandals at grocery si Aling Delia. Tahimik lang na nakasunod si Wena habang pinagmamasdan ang saya ng biyenan. Anak, sobra na ito mga binili mo ha. Kahit yung pagkain lang sana, masaya na ako. Ma, minsan lang naman to eh. Gusto kong komportable kayo. Hindi ko kayo titipirin kapag kayo ang kasama ko. Napakabuti mo talagang anak. Hindi mo kami nakakalimutan kahit may sarili ka ng pamilya. Pamilya ko pa rin kayo. Walang magbabago ron kahit kailan. Salamat talaga anak. Ipagdarasal kong lalo pang umunlad ang buhay ninyo. Hanggang sa natapos ang pamamasyal nila, habang pauwi, hindi nagsalita si Wena. Masaya siyang nakitang masaya ang pamilya ni Rogel. Pero hindi niya maiwasang maisip ang sarili niyang mga magulang na kontento na sa simpleng buhay. Pagdating sa inuupahan nilang bahay, saka lamang siya naglakas loob na magsalita nang silang dalawa na lang ang magkasama. Masaya ako para sa mama mo. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya sa ginawa mo ngayon. Natural lang yun. Hindi ko naman nahayaang may kulang sa pamilya ko kung kaya ko namang ibigay. Alam ko, pero sana lang makapagtabi rin tayo kahit paunti-unti para sa pangarap nating sariling bahay. Kaya na naman tayo sa ipon eh. Hindi naman tayo maghihirap dahil lang tumulong ako sa pamilya ko. Paulit-ulit ka. Hindi ko naman sinasabing mali ang pagtulong. Nag-aalala lang ako para sa magiging kinabukasan natin. Hindi naman siguro habang buhay, mangungupahan lang tayo. Huminga ng malalim si Rogel bago tumayo mula sa sofa. Hindi niya nagustuhan ang narinig dahil pakiramdam niya, kini-question na naman ng asawa ang pagtulong niya sa sariling pamilya. Samantalang si Wena, nanatiling kalmado. Ayaw niyang humaba pang usapan dahil alam niyang wala pa rin silang mapagkakasunduan kapag emosyon ang nangibabaw. Sa totoo lang, pakiramdam ko, gusto mo magdamot ako sa pamilya ko. Hindi naman sa ganun, Rogel. Hindi ako madamot. Gusto ko lang maging patas tayo sa lahat. Kung ganyan lagi ang iniisip mo, huwag ka nang makialam kapag nagbibigay ako sa kanila. Hindi naman ako nakikialam. Nagpapaalala lang ako bilang asawa mo. Basta tandaan mo ako ang kumikita. Kaya ako ang masusunod sa perang pinaghihirapan ko. Hindi na sumagot si Wena. Tumayo na lamang siya upang ligpitin ang mga pinagkainan. Habang naguhugas siya ng pinggan, muli niyang naalala ang sinabi ng dati nilang kapitbahay tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang hindi na sapat ang simpleng pag-aalala. Kung patuloy siyang aasa sa pahintulot ni Rogel, wala ring magbabago. Doon niya naisip na kailangan na niyang humanap ng sariling pagkakakitaan upang matulungan sina Mang Julio at Aling Ason nang hindi na humihingi ng pera sa asawa. Kung sakaling magkaroon ako ng sariling pagkakakitaan, may masasabi ka ba ron? Bakit? May bala ka ba magtrabaho o magnegosyo ng hindi ko alam? Nagtatanong lang naman ako. Gusto ko lang malaman kung anong tingin mo tungkol doon. Kung hindi napapabayaan ang bahay at ang anak natin, wala akong magiging problema doon. Sige, naitanong ko lang naman. Tumango si Rogel bago bumalik sa panonood ng telebisyon. Hindi niya gaanong pinagtuunan ng pansin ang tanong ng asawa dahil sigurado siyang hindi naman agad magkakaroon ng sariling pagkakakitaan si Wena. Samantala, mas luminaw naman ang desisyon ni Wena. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kailangan na niyang gumawa ng paraan para magkaroon ng perang hindi na kailangang pagtalunan pa nilang mag-asawa. Tulog na tayo. Maaga pa akong papasok bukas kaya kailangan ko magpahinga. Sige, tatapusin ko lang itong mga inuhugasan at papatayin ko na rin ang mga ilaw. Huwag ka na masyado magpupuyat. Baka magkasakit ka pa at lalo pa tayong mapagastos. Nang makapasok na si Rogel sa kanilang silid, naiwan si Wena sa kusina. Habang pinupunasan niya ang mesa, muli niyang naalala ang hirap na dinaranas ng kanyang mga magulang.
Hindi siya makatulog ng gabing yun dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Alam niyang hindi niya mababago ang ugali ng asawa sa isang iglap. Subalit kaya niyang baguhin ang sarili niyang sitwasyon kung magsisimula siyang kumilos. Hindi ko na kayang habang buhay na ganito lang ang nangyayari. Kailangan kong gumawa ng paraan para makatulong kina nanay at tatay nang hindi na ako nakikipagtalo pa kay Rogel. Ayokong umabot sa puntong kailangan pa nilang magtiis dahil lang nahihiya silang humingi ng tulong. Ay, kung may sariling kita ko, wala nang makakapigil sa akin na tulungan sila. Pagsapit ng madaling araw, tuluyan ng nabuo ang pasya ni Wena. Napagdesisyonan niyang kausapin ang isang matalik niyang kaibigan na matagal nang nag-aalok sa kanya na maging reseller ng mga homemade cookies at brownies. Noon, palagi niya yung tinatanggihan dahil naniniwala siyang sapat ang kinikita ni Rogel para sa kanilang pamilya. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Hindi na lang para sa sarili ang iniisip niya, kundi para rin sa dalawang matandang patuloy na nagsisikap kahit hirap na ang kanilang mga katawan. Hindi pa niya alam kung magiging matagumpay siya sa pagbebenta. Ngunit handa siyang subukan. Hello, Mia. Naalala mo pa ba yung sinabi mong pwede ako maging reseller ng cookies at brownies mo? Kung pwede pa sana, gusto ko nang subukan. Kailangan ko lang talaga ng dagdag na pagkakakitaan ngayon. Oo, kaya ko magbenta. Susubukan ko muna sa mga kakilala ko at sa mga magulang ng kaklase ng anak namin. Naku, salamat talaga ha. Malaking tulong ito sa akin. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinibigay mo. O sige, sige. Dadaanan ko mamaya ang unang stocks ha. Salamat ulit. Pagkababa ng tawag, agad na inayos ni Wena ang mga gagamitin niyang lalagyan at listahan ng mga o-order. Hindi man siya sigurado kung kikita agad, masaya siyang may pagkakataon ng kumilos para sa sarili. Nang ihatid niya ang anak sa paaralan, naglakas loob siyang mag-alok ng cookies at brownies sa ilang co-parent. Nagulat siya nang may mga agad umorder. Maging ang dalawang guro, nagpabili rin matapos matikman ang sample na dala niya. Oh, mukhang maaga kang umalis kanina. Saan ka galing? May pinuntahan lang ako sandali pagkatapos kong ihatid ang anak natin sa school. May lakad ka pala. Ano naman ang pinagkakaabalahan mo? Kumuha ako ng paninda. Susubukan ko magbenta ng cookies at brownies. Talaga? Sana wag lang mauwi sa lugi ang balak mo negosyo. Tumangulang si Wena. Hindi niya alam kung paniniwala ba o pangmamaliit ang narinig niya mula sa asawa. Sa halip na masaktan, lalo siyang ginanahang patunayan sa sarili na kaya niyang magtagumpay. Kinagabihan, isa-isang dumating ang mga nagpa-reserve. Halos maubos agad ang unang stocks na kinuha niya kaya agad siyang nakapagtabi ng maliit na tubo. Rogel, nakakatuwa naman. Naubos agad yung paninda ko ngayon. Talaga? Ilan ba nabenta mo? Halos lahat. May mga nagpapareserve pa nga para bukas. Mukhang mabenta pala talaga ha. Ayos din kung magkakaroon ka ng sariling kita. Kaya nga gusto kong pagbutihin para tuloy-tuloy. Napangiti si Wena habang binibilang ang kinita niya. Hindi man kalakihan ang tubo. Sapat yun para maramdaman niyang may bunga ang pagod niya. Hindi na niya kailangang humingi ng pera kay Rogel para sa maliliit na bagay. At dahil doon, nakaramdam siya ng kaunting gaan sa loob. Rogel, may gusto sana akong gawin sa una kong kinita ngayon. Ano naman yon? Mukhang may pinaglalaanan ka na agad ng pera mo ah. Bibili sana ako ng konting grocery para kina nanay at tatay. Sarili ko naman tong kinita kaya ayos lang naman siguro na ibigay ko to sa kanila. Bakit sa kanila agad? Ngayon ka pa nga lang nagkaroon ng sariling kita, pamimigay mo na kaagad? Hindi ko naman pinamimigay. Gusto ko lang silang tulungan kahit kaunti dahil matagal na rin silang naghihirap. Hindi na nakadagdag pa si Wena nang magsimulang sumimangot si Rogel. Hindi nito nagustuhan ang narinig kahit malinaw namang sariling pagod at kita ni Wena ang gagamitin. Kung may kinikita ka na, dapat tumulong ka na rin sa mga gastusin dito sa bahay. Hindi pwedeng puro sa magulang mo mapupunta. Tutulong naman ako.
Hindi ko naman pababayaan ang bahay natin. Gusto ko lang talaga silang maalala kahit paminsan-minsan. Eh kung ganyan din lang, unahin mo muna magbayad ng kuryente o tubig bago ka tumulong sa iba. Hindi naman kalakihan ang kinita ko. Kakasimula ko pa lang naman magbenta, Rogel. Kaya nga dapat matuto kang unahin ang pamilya mo rito sa bahay kaysa ang mga magulang mo. Tahimik na yumuko si Wena. Hindi niya maintindihan kung bakit tila napakasama na bagay ang pagtulong niya sa sariling mga magulang, gayong hindi naman siya humihingi ng kahit piso sa asawa. Hindi na siya sumagot dahil alam niya nga haba lang ang usapan. Kinabukasan, maaga siyang lumabas upang ihatid ang mga in-order ng kanyang mga customer. Pagkatapos nun, dumaan siya sa grocery at bumili ng ilang kilo ng bigas, ilang delata, kape, at maintenance medicine para kina Mang Julio at Aling Ason gamit ang unang kinita niya. Anak, bakit ang dami nito? Hindi mo na sana kami pinagkakagastusan ng ganito. Huwag na kayong mag-alala, Tay. Sarili ko naman itong pinaghirapan eh. Masaya akong kahit papano may naitutulong ako. Kahit huwag ka na magdala sa susunod. Ayaw naming mahirapan ka dahil lang sa amin, anak. Hindi po ako nahihirapan, Nay. Mas gumagaan pa nga ang loob ko kapag alam kong may pagkain at gamot kayo. Salamat anak. Sana pagpalain ka palalo sa bago mong pinagkakakitaan. Napangiti si Wena habang pinagmamasdan ang dalawang matanda. Hindi man kalakihan ang naitulong niya, ramdam niyang napakalaking bagay na nito para sa kanyang mga magulang. Bago siya umuwi, paulit-ulit pa siyang pinabaunan ng dasal ng mga ito. Habang naglalakad pa uwi, mas lalo siyang ginanahang pagbutihin ang kanyang pagbebenta. Pakiramdam niya, unti-unti na siyang nakakabangon sa sitwasyong matagal niyang ininda. Oh, marami kaya tang naibenta ngayon. Oo, may dagdag na umorder kasi karamihan sa kanila umuulit na. Maganda yan. Ibig sabihin, lalaki pa ang kikitain mo sa mga susunod. Sana nga, malaking tulong din para sa atin kung magtuloy-tuloy. Kung lalaki na rin ang kita mo, simula sa susunod, hati na tayo sa pagbabayad ng mga bills ha. Tahimik na napatitig si Wena sa asawa. Wala naman siyang balak tumanggi dahil alam niyang responsibilidad din niya ang kanilang tahanan. Gayunman, hindi niya maiwasang isipin na kakaumpisa pa lang ng maliit niyang sideline. Tila may nakahanda ng paglalaanan si Rogel ng bawat pisong kikitain niya. Kung kailangan talaga tutulong naman ako sa mga bayarin dito sa bahay, hindi naman ako umiiwas sa responsibilidad. E di mabuti kung ganun, para hindi lang ako laging gumagastos sa lahat ng kailangan natin dito. Yun naman talaga ang plano ko mula pa nung nagsimula ako magbenta. At isa pa, huwag mong ubusin agad ang kinikita mo ha. Dapat marunong ka rin magtabi. Tumango na lamang si Wena at ipinagpatuloy pa ang pag-aayos ng mga natanggap niyang order para kinabukasan. Habang dumarami ang bumibili, mas naging abala rin siya sa pagre-record ng mga bayad at paghahanda ng mga ipapadeliver. Kahit napagod siya sa maghapong pag-aasikaso ng bahay at sa bago niyang sideline, hindi siya nagreklamo. Sa halip, mas ginanahan pa siyang pagbutihin ang kanyang ginagawa dahil nakikita niyang unti-unti nang lumalaki ang kanyang kinikita at dumarami ang mga suki niyang customer. Mukhang hindi na lang cookies at brownies ang binebenta mo ngayon ah. Nagdagdag ka? May mga nagtatanong kasi kung may iba pa akong paninda, kaya nagdagdag ako ng ilang frozen products. Ayos din pala naiisip mo. Mas maraming paninda, mas maraming kikitain. Sana nga tuloy-tuloy na eh, para lumaki pa ang puhunan ko. Basta siguraduhin mong maayos mong nahahawakan ng perang pumapasok ha. Hindi yung kung kani-kanino lang binibigay. Habang pinagmamasdan ni Rogel ang mga panindang nakahanay sa mesa, doon niya unang napansin na hindi na simpleng libangan ang ginagawa ng asawa. Unti-unti nang lumalaki ang sideline nito. At kasabay nun, lumalaki rin ang perang pumapasok sa mga kamay ni Wena. Lumipas ang ilang linggo at tuloy-tuloy ang pagdami ng mga customer ni Wena. Bukod sa cookies at brownies, nagdagdag na rin siya ng frozen products dahil marami ang naghahanap nito.
Hindi nagtagal, nagsimula na rin siyang magbenta ng ilang beauty products. Tuwing umaga, naghahatid siya ng mga order pagkatapos maihatid ang anak nila sa paaralan. Pagsapit naman ng hapon, inaasikaso niya ang mga bagong reservation habang sabay pa ring inaalagaan ang kanilang bahay. Sa susunod, ikaw nang bahala sa internet bill natin ha. Sige, kaya ko naman yun basta tuloy-tuloy ang benta ko. Pati tubig, ikaw na rin muna. Lumalaki na rin naman ang kinikita mo eh. Wala namang problema kung makakatulong ako rito sa bahay. Mabuti naman, para patas na tayo sa gastusin. Hindi tumutol si Wena. Masaya pa nga siyang makatulong gamit ang sarili niyang kinikita. Kahit nadagdagan ang kanya mga binabayaran, nakakapagtabi pa rin siya ng konting halaga dahil maayos ang takbo ng kanyang maliit na negosyo. Paminsan-minsan, bumibili rin siya ng bigas, delata, at maintenance para kina Mang Julio at Aling Ason gamit ang perang natitira sa kanya. Oh, may natira pa ba para sa kinita mo nitong linggo? Ha? Meron pa naman kahit papano. Ay, bilang mo naman ako ng bagong sapatos. Matagal ko nang gustong palitan tong gamit ko eh. Sige, kapag medyo lumaki pang ipon ko, ibibili kita. Hindi naman siguro mababawasan ang pera mo kung ngayon mo na bibilin. Napangiti na lamang si Wena. Wala naman siyang balak ipagkait ang gusto ng asawa dahil alam niyang ito pa rin ang pangunahing nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Nagpasya siyang unahin muna ang mga kailangan sa bahay bago ang mga bagay na hindi pa naman kailangang bilhin agad. May dadaanan lang pala ako mamaya bago umuwi. Saka pupunta. Mag-iiwan lang ako ng ilang grocery kina nanay at tatay. Naubusan na daw kasi sila ng maintenance eh. Ano? Magdadala ka na naman sa kanila? Sarili ko namang kinitang pinambili ko. Hindi naman ako humingi ng pera sa'yo eh. Sarili mo ang kita yan. Pero dapat, dito muna sa bahay na pupunta ang pera mo. Hindi yung inuuna mo na naman ang mga magulang mo. Napatitig si Wena sa asawa. Akala niya matatapos na ang kanilang pagtatalo ngayong hindi na siya humihingi ng pera rito. Ngunit mali pala siya. Kahit sarili niya nang pinagpagura ng ginagamit niya, tila hindi pa rin matanggap ni Rogel na may bahagi ng kinikita niya ang napupunta kina Mang Julio at Aling Ason. Hindi ko naman pinababayaan ang bahay natin. Nagbabayad naman ako ng mga bill simula nung kumita ako ah. Hindi yun ang punto ko. Ang gusto ko, dito muna sa pamilya natin napupunta ang kinikita mo. Pamilya ko rin naman sina nanay at tatay. Hindi naman pwedeng kalimutan ko sila. May sarili na tayong buhay, Wena. Hindi mo obligasyong buhayin ang mga magulang mo. Hindi ko sila binubuhay. Tinutulungan ko lang sila kapag kaya ko. Gaya rin ang ginagawa mo sa mama mo at kay June. Hindi agad nakasagot si Rogel. Sandali siyang natigilan sa sinabi ng asawa. Ngunit agad ding bumalik ang inis sa kanyang mukha. Para sa kanya, magkaibang sitwasyon ng dalawang pamilya kahit pareho lamang namang pagtulong ang ginagawa nila. Samantalang si Wena, pilit pa ring nananatiling kalmado. Gusto lang niyang ipaunawa sa asawa na hindi dapat magkaibang tingin nito sa sarili niyang mga magulang at sa kanyang biyenan. Magkaiba yon. Pamilya ko sila kaya responsibilidad ko silang tulungan. Pamilya ko rin sina nanay at tatay. Anak din nila ako. Kaya natural lang na gusto ko silang alalayan kapag kaya ko. Kung tutusin, ngayon ka lang naman nagkaroon ng sariling kita. Oo, kaya nga pinaghihirapan ko ang bawat benta para makatulong din sa atin. Kung ganon, bilang mo naman ako ng bagong relo. Matagal ko na yung gusto eh. Yun ang unahin mo kaysa dun sa pagbili ng kung ano-ano sa mga magulang mo. Napabuntong hininga si Wena. Hindi na niya ipinagpatuloy pa ang usapan dahil pakiramdam niya, hindi rin siya maiintindihan ni Rogel. Sa kabila ng pagtulong niya sa mga gastusin sa bahay, tila mali pa rin para sa asawa na maglaan siya ng kahit maliit na bahagi ng sariling kinikita para sa kanyang mga magulang. Pinili na lamang niyang tapusin ang usapan upang hindi na lumaki pa ang kanilang pagtatalo. Sige, mauna na ako. Marami pa akong aasikasuhin bago dumating ang mga bagong stocks mamaya. Basta tandaan mo sinabi ko ha, huwag mong kalimutan kung anong dapat mong unahin. Hindi ko naman kinakalimutan ang bahay natin.
Ginagawa ko lang din ang kaya kong gawin bilang anak. Minsan kasi pakiramdam ko, mas iniisip mo pa sila kaysa sa sarili mong pamilya eh. Kung ganun ang tingin mo, wala na naman akong magagawa. Pareho lang naman tayo. Hindi na muling nagsalita si Wena. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag na naglalaman ng mga order ng kanyang mga customer bago tuluyang lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya papunta sa terminal, mabigat pa rin ang kanyang dibdib dahil sa mga salitang binitiwan ni Rogel. Hindi niya maintindihan kung bakit napakadaling tanggapin ng asawa ang pagtulong sa sariling pamilya. Ngunit kapag siya na ang gumagawa nun, tila napakalaking kasalanan na agad nito. Anak, salamat sa pagdaan. Sobra na itong mga dala mo. Huwag mo na kaming isipin palagi. Tay, maliit na bagay lang ito. Mas panatag ang loob ko kapag alam kong hindi kayo nagkukulang. Basta unahin mo pa rin ang pamilya mo, ha? Ayaw naming maging dahilan ng pag-aaway ninyo. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko namang pagsabay-sabayin ang lahat. Ang mahalaga sa amin, makita ka lang naming maayos at masaya, anak. Napangiti si Wena kahit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Hindi na niya sinabi sa mga magulang ang nangyari sa kanila ni Rogel dahil ayaw niyang mag-alala pa mga ito. Matapos mag-iwan ng ilang grocery at maintenance medicine, nagpaalam na rin siya. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa pag-aayos ng mga bagong paninda na kararating lamang. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Umaasang darating din ang araw na maiintindihan ni Rogel na ang pagtulong sa sariling mga magulang hindi kailanman magiging mali. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap ng tawag si Wena mula sa kanyang ina. Nay, bakit ang hina ng boses mo? May nangyari ba sa inyo ni tatay? Ayos lang kami, anak. Huwag ka na mag-alala. Napatawag lang ako para mangumusta. Nay, kilala kita. May tinatago ka sa akin. Sabihin mo na kung ano talaga nangyari. Anak, nadulas sa nanay mo kanina umaga. Nabagok ang ulo niya kaya dinala namin siya sa ospital. Ano? Bakit ngayon niyo lang sinabi? Kumusta na siya ngayon? Parang nanlalamig ang buong katawan ni Wena matapos marinig ang sinabi ng ama. Hindi na niya halos marinig ang mga sumunod nitong paliwanag dahil lang nasa isip niya ang kalagayan ng kanyang ina. Ayon kay Mang Julio, pinayuhan sila ng doktor na ipasitiskan si Aling Ason dahil sa lakas ng pagkakabagok nito. Subalit wala silang sapat na pera para maipagawa agad ang CT scan. Magkano kailangan niyo, tay? Hayaan mo na anak, baka makahanap pa ako ng mahihiraman. Tay, wag na kayong manghiram. Hahanapan ko ng paraan. Anak, huwag kang makikipagtalo sa asawa mo dahil lang sa amin, ha? Alam namin na magagalit siya. Huwag niyo na po akong isipin. Ako nang bahala rito. Sinabi ng kanyang ama ang halagang kailangan. Pagkababa ng tawag, napaupo si Wena sa gilid ng kama. Gusto niyang sabihin agad kay Rogel ang nangyari ngunit naalala niya ang lahat ng naging pagtatalo nila sa tuwing tungkol sa kanyang mga magulang ang usapan. Alam niyang malaki ang posibilidad na mauwi na naman yon sa panunumbat. Ayaw na niyang marinig na muli ang mga salitang tila kasalanan pang tulungan ang sarili niyang pamilya. Oh, parang may problema ka. Ano na naman ang iniisip mo? May nangyari kasi kina nanay. Nadulas siya at nabagok ang ulo niya. Nag-aalala na nga ako sa kanya eh. Oh, ano ngayon ang kailangan nila? Pinapasitiskan siya ng doktor. Pero kulang pa kasi ang pera nila eh. Kaya Wena, huwag mo sabihin sa akin na hihingi ka na naman na ibibigay sa kanila. Hindi na agad nakasagot si Wena. Kitang-kita niya sa mukha ni Rogel na alam na nito ang susunod niyang sasabihin. Pilit niyang pinakalma ang sarili dahil ayaw niyang humantong sa pagtatalo ang usapan. Ang nasa isip niya lang kung paano mapapagamot agad ang kanyang ina. hindi ako humihingi ng malaking halaga. Kahit maipangutang lang muna sana natin. Hindi pwede. Marami rin tayong gastusin at hindi naman tayo mayaman. Babayaran naman natin kapag nakaipon ulit ako. Sinabi ko nang hindi pwede. Huwag mo na ipilit.
Ayokong manghiram ng pera dahil lang dyan. Wala nang nasabi si Wena kundi ang pumasok sa kanilang silid. Habang nakatingin siya sa maliit na kahon sa ibabaw ng aparador, napahinto ang kanyang mga mata sa kwintas na minsang ibinigay sa kanya ni Rogel bilang regalo. Mahigpit niya yung hinawakan habang nag-iisip ng ibang paraan upang ipagamot ang kanyang ina nang hindi na muling kailangan pang makiusap sa asawa. Ilang sandali pa, lumabas siya ng silid. Pasensya ka na, Rogel. Hindi na ako mangungulit tungkol sa pera. Mas mabuti pa. Ayokong paulit-ulit tayo nagtatalo dahil lang sa mga magulang mo. May gagawin na lang akong ibang paraan. Bahala ka. Basta huwag kang gagawa na ikakapahamak ng pamilya natin, ha? Hindi ko naman gagawin yon. Gusto ko lang matulungan si nanay. Lumabas si Wena ng bahay matapos magpaalam na may aasikasuhin siya. Hindi na siya nagbigay pa ng maraming paliwanag dahil alam niyang pipigilan lang siya ni Rogel. Mahigpit niyang hawak ang maliit na kahon sa loob ng kanyang bag habang naglalakad papunta sa bayan. Mabigat ang bawat hakbang niya dahil alam niyang may halaga sa kanya ang laman nito. Ngunit mas mahalaga ang buhay ng kanyang ina kaysa sa anumang alahas. Tinawagan niya ang kanyang ina. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Makakapagpasitiskan kayo ngayong araw. Anak, saan ka kukuha ng pera? Huwag kang mangungutang dahil sa akin ha. May paraan po ako. Ang mahalaga, masiguro kung maayos kayo. Anak, ayaw namin magsakripisyo ka para lang sa amin. Hindi po ito sakripisyo. Mas hindi ko kakayanin na may mangyari kay nanay dahil lang sa hindi ako naghanap ng paraan. Matapos ang tawag, dumiretso si Wena sa isang sanglaan. Nanginginig pa ang Nanginginig pa ang mga kamay niya habang inilalabas ang kwintas na regalo ni Rogel nung anniversary nila. Sandali niya itong tinitigan bago tuluyang ibinigay sa empleyado. Nang matanggap niya ang perang kailangan, agad siyang nagtungo sa ospital at inabot yon kay Mang Julio. Hindi na siya nagtagal dahil kailangan pa niyang bumalik sa bahay bago dumating si Rogel galing sa trabaho. Anak, salamat ha. Hindi namin ito makakalimutan. Huwag na po kayo magsalita. Magpagaling muna kayo. Pag nakaluwag kami, babayaran ka namin. Hindi ko kailangan ng bayad, Tay. Ang gusto ko lang, makauwi kayo ng maayos. Napakabuti mong anak. Pagpalain ka sana ng Diyos. Magaan ang loob ni Wena habang pauwi dahil alam niyang naipagamot na ang kanyang ina. Pagdating sa bahay, agad niyang inasikaso ang mga order ng kanyang mga customer na parang walang nangyari. Hindi niya sinabi kay Rogel ang ginawa niya dahil ayaw niya nang magkaroon pa ng panibagong pagtatalo. Para sa kanya, sapat nang alam niyang ligtas na ang kanyang ina at ipagpapatuloy nito ang pagpapagamot. Ibinalik niya ang maliit na kahon sa ibabaw ng aparador. Ngunit wala na ang kwintas na matagal na niyang iningatan. Sa pagkakataong yon, wala siyang naramdaman na pagsisisi dahil alam niyang napunta ito sa mas mahalagang dahilan. Kinabukasan, tumawag ang kanyang tatay. Oh, Tay, anong sabi ng doktor kay nanay? Kumusta na po ang lagay niya? Mas maayos na siya, anak. Kailangan na lang niyang magpahinga at uminom ng mga gamot. Huwag ka nang masyadong mag-alala sa akin. Nakakahiya na. Ang dami mo nang ginawa para sa amin, anak. Nay, huwag niyo nang isipin yun. Ang mahalaga, ligtas na kayo at makakauwi na. Salamat talaga, anak. Hindi namin alam kung anong mangyayari kung wala ka. Lumipas ang 2 araw at tuluyan nang nakauwi si Aling Ason mula sa ospital. Mas magaan na ang pakiramdam na mag-asawa dahil maayos ang naging resulta ng mga pagsusuri. Hindi na rin nila muling binanggit kung paano nabayaran ang lahat ng gastusin dahil ayaw nilang madagdagan pa ang iniisip ni Wena. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Wena ang kanyang negosyo at ang pag-aalaga sa sariling pamilya habang unti-unti ring bumabalik sa normal ang kalagayan ng kanyang ina. Kinagabihan, Wena, nasan ba ang folder ng mga resibo ng kuryente? Kailangan ko yun. Nasa drawer lang ng cabinet.
Yung nasa pinakailalim ang tignan mo. Wala rito. Halo-halo na yata ang mga papel na nilalagay mo rito eh. Meron dyan, baka hindi mo lang napansin. Habang naghahalongkat si Rogel sa drawer, may isang maliit na papel ang nahulog sa sahig. Pinulot niya yon at napansin niyang papel de ahensya mula sa isang sanglaan. Agad niyang binasang nakasulat at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan ni Wena at ang paglalarawan sa isinanglang alahas. Hindi na niya hinanap ang hinihinging papeles. Mahigpit niyang hawak ang resibo habang hinihintay ang paglabas ng asawa mula sa kusina. Wena, ano to? Ha? Alin dyan? Huwag ka na magkunwari. Bakit may papel de ehensya ka ng sanlaan? Tinatanong kita, Wena, ha? Anong sinangla mo? Napayuko si Wena. Ilang sandali siyang huminga ng malalim bago naglakas loob na tumingin sa asawa. Alam niyang darating din ang araw na malalaman ito ang ginawa niya. Ngunit hindi niya inakalang ganun kabilis mangyayari. Yung kwintas. Yung regalo mo sa akin noon. Ano? Isinangla mong regalo ko? Kailangan ko makahanap agad ng pera para kay nanay eh. Kailangan niya magpa-CT scan noon. Lintik! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko sa'yo. Nakiusap pa nga ako pero tinanggihan mo ko. Hindi na napigilan ni Rogel ang pagtaas ng boses. Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap na isinangla ni Wena ang regalong ibinigay niya. Samantalang si Wena, pilit na pinipigilan ng pagluha. Hindi niya pinagsisisihan ang ginawa dahil alam niyang ang kalusugan ng kanyang ina ang nakasalalay noon. Sa isip niya, anumang alahas, pwedeng tubusin balang araw. Pero ang buhay ng isang magulang, hindi na maibabalik kapag may nangyaring masama. Ah, ganon? Kaya mo kong lokohin ng ganyan? Hindi kita niloko. Natakot lang akong tumanggi ka na naman. Mas pinili mo pang isan lang kwintas kaysa makinig sa akin? Mas pinili kong iligtas ang nanay ko habang may pagkakataon pa, Rogel. Talagang inuuna mo pa rin ang mga magulang mo kaysa sa akin, oh! Nanginginig sa galit si Rogel habang mahigpit na nakahawak sa papel de ahensya. Sa tindi ng kanyang emosyon, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay na para bang sasampalin si Wena. Napapikit si Wena at hindi na gumalaw. Handang tanggapin ang anumang gawin ng asawa. Subalit bago pa tuluyang bumaba ang kamay ni Rogel, biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid at pumasok ang kanilang 7 taong gulang na anak. Agad na natigilan si Rogel at nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay habang tahimik lamang na nakatingin sa kanila ang bata. Lumabas ka muna, anak. Mag-uusap lang kami na mama mo. Tahimik na lumabas ng silid ang kanilang anak matapos lapitan ni Wena at alalayan palabas. Isinaran nito ang pinto bago muling humarap sa asawa. Pareho silang nanahimik ng ilang sandali. Humupa man ang galit ni Rogel, nananatili pa rin ang bigat ng kanyang paghinga. Samantalang si Wena, pinilit maging kalmado kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay sa nangyaring muntik na pananakit. Hindi ko akalain kaya mong gawin yun nang hindi ko man lang nalalaman. Hindi ko rin akalain na darating ako sa puntong kailangan ko magsinungaling para lang mapagamot ang sarili kong nanay. Di mo na dapat sinangla ang kwintas. Regalo ko yun sa'yo, Wena. Saka paano na lang kung may emergency? Maaasahan natin yun eh. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, hahayaan mo bang hindi ipagamot ang sarili mong nanay? Magkaiba ang usapan kapag pamilya kong tinutukoy mo. Napangiti si Wena, ngunit hindi yun ngiti ng kasiyahan. Puno yun ng sakit at pagkadismaya. Sa dami ng beses na sinubukan niyang ipaunawa kay Rogel ang nararamdaman niya, ngayon lang niya narinig ng deretsahan ng bagay na matagal niya nang alam. Totoo ngang magkaiba ang pagtingin nito sa dalawang pamilya. Ayan na naman, Rogel. Kapag pamilya mo, pwedeng tulungan. Pero kapag pamilya ko na, laging bawal. Huwag mong baliktarin ang usapan. Hindi ko binabaliktad. Inuulit ko lang ang ilang taon ko nang nararanasan. Ako nagtatrabaho rito. Karapatan ko magdesisyon kung saan mapupunta ang pera ko. Pero hindi mo na kontrolado ang konsensya ko bilang anak. Tahimik na napatitig si Rogel sa asawa.
Hindi na niya agad nasagot ang huling sinabi nito. Mahigpit pa rin niyang hawak ang resibo ng sanlaan. Subalit unti-unti nang nawawala ang lakas ng galit na nararamdaman niya. Samantala, si Wena wala nang lakas para makipagtalo pa. Pakiramdam niya, naubos na ang lahat ng paliwanag na maaari niyang sabihin. Tubusin mo agad ang kwintas kapag may pera ka na, ha? Tutubusin ko. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil mahalaga rin yun sa akin. Ayokong maulit pang ginawa mo na to, Wena. Tanda mo yan. Ayoko ring maulit na mamili ako sa pagitan ng asawa ko at ng mga magulang ko. Bahala ka kung anong gusto mo isipin. Hindi na nagsalita si Wena. Tumalikod siya at tahimik na lumabas ng silid upang ipagpatuloy ang pag-aayos ng mga paninda. Naiwan namang mag-isa si Rogel habang nakatitig sa papel de ahensyang hawak niya. Sa kabilang banda ng bahay, naroon ang kanilang anak na tahimik lamang na nakaupo at halatang naapektuhan sa narinig na pagtatalo ng kanyang mga magulang. Parehong masakit ang naging gabing yun para sa kanilang pamilya. Mula noon, mas naging mailap ang pakikitungo ni na Rogel at Wena sa isa't isa. Kung dati nagagawa pa nilang magbiruan habang kumakain o nanonood ng TV, ngayon, madalas na silang magkasama sa iisang bahay ngunit bihira nang mag-usap. Unti-unti nang nabuo ang lamat sa kanilang pagsasama at maging ang kanilang anak nagsimula nang mapansin na hindi na tulad ng dati ang samahan ng kanyang mga magulang. Bakit ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw? Hindi ka na halos kumikibo kapag nasa bahay tayo. Wala naman. Marami lang akong iniisip at marami ring inaasikasong orders. Kung tungkol na naman yan sa nangyari noong isang araw, sinabi ko na ang gusto kong sabihin. Hindi ko na nga yung binabalikan. Ayoko na rin makipagtalo. Mabuti naman. Nakakapagod na rin kasi ang paulit-ulit na usapan eh. Lumipas ang ilang araw na halos walang nag-uusap sa loob ng bahay. Kung kinakailangan lang, saka lamang magsasalita ang mag-asawa. Napansin yon maging ng kanilang anak. Kaya pilit na lamang ngumingiti si Wena sa tuwing kaharap niya ito. Ayaw niyang maramdaman ng bata na unti-unti nang lumalamig ang kanilang pagsasama. Samantala, ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo at ang pag-aasikaso sa bahay na tila walang mabigat na problemang dinadala. Anak, pwede ka bang dumaan mamaya? May ipapakisuyo sana ako sa iyo eh. Ano naman yon, ma? Sabihin niyo lang at dadaan ako pagkatapos ng trabaho. May mga gamit kasi akong gustong bilhin. Samahan mo na rin ako sa palengke. O sige, ako na rin ang magbabayad nun. Huwag na kayong maglabas ng pera. Salamat talaga anak. Lagi mo kaming inuunang isipin. Pagkababa ng tawag, agad na naghanda si Rogel para umalis. Habang isinusuot niya ang sapatos, hindi niya napansing tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Wena. Hindi na ito nagsalita o nagtanong. Sanay na siyang sa tuwing may kailangan ng pamilya ni Rogel. Hindi na nito kailangang mag-isip bago tumulong. Ngunit kapag ang sariling mga magulang niya ang nangangailangan, tila napakahirap humingi kahit konting pag-unawa. Mamaya rin pala ako dadaan kina nanay. May ilang produkto akong ipapabenta sa kanila. Para saan pa? Di ba sapat na dinadala mo na sila ng grocery at gamot? Gusto ko lang magkaroon sila ng maliit na pagkakakitaan para hindi na sila mahirapan. Wena, huwag mo nang dagdagan ang mga problema mo. Di mo kailangang akuin ang lahat para sa kanila. Hindi ko inaako ang lahat. Sinusubukan ko lang silang matulungan sa paraang kaya ko. Napabuntong hininga si Rogel bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwan si Wena sa sala habang nakatingin sa pinto. Sa dami ng beses na pinili niyang manahimik, pakiramdam niya wala nang natitirang espasyo sa dibdib niya para itago pang lahat ng sama ng loob. Habang inaayos niya ang mga produktong dadalhin kina Mang Julio at Aling Ason, unti-unti niyang naramdaman na darating din ang araw na kailangan na niyang sabihin ang lahat ng matagal na niyang kinikimkim. Matapos maihatid ang anak sa paaralan, dumaan siya kina Mang Julio at Aling Ason upang iwan ng ilang frozen products at beauty products. Ipinaliwanag niyang hindi kailangan maglabas ng malaking puhunan ng mga ito
dahil siya nang bahala sa paninda. Kapag may nabenta lamang, saka na sila magbabayad sa kanya. Anak, nakakahiya naman yata. Baka ikaw pa ang malugi sa ginagawa mo. Hindi po, Nay. Gusto ko lang na may pagkaabalahan kayo habang nasa bahay. Hindi na sana kami dumagdag sa iniisip mo. Hindi kayo dagdag sa isipin ko. Mas panatag ako kapag alam kong may sarili kayong pagkakakitaan, Tay. Salamat, anak. Hindi namin sasayangin ang tiwalang ibinibigay mo. Magaan ang loob ni Wena nang iwan niya mga paninda sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang pauwi siya, napansin niyang masigla na rin kumikilo si Aling Ason kumpara nung bagong makalabas ito sa ospital. Kahit hindi kalakihan ang kikitain ng dalawa, sapat na yon na may pagkakakitaan sila at hindi na kailangang magbuhat ng mabibigat na paninda sa kalsada. Nakarating ka na pala. Saan ka galing? Dumaan lang ako kay nanay at tatay. Ano na naman ang dinala mo sa kanila? Nasabi ko na kanina, mga paninda para may maibenta sila sa bahay. Pati negosyo nila, ikaw pa ang nagpasimula? Huminga ng malalim si Wena bago inilapat ang bag sa ibabaw ng mesa. Ramdam niyang muli na mga haba ang usapan. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na siya gaanong natatakot magsalita. Napansin niyang habang lalo niyang pinipiling manahimik, lalo ring lumalakas ang loob ni Rogel na diktahan ang bawat ginagawa niya para sa kanyang mga magulang. Mas mabuti na yun, kesa mahirapan silang maganap ng pagkakakitain sa labas. Di ka talaga marunong makinig? Bakit? Wala naman akong masamang ginagawa ah. Sa tingin mo lang wala. Hindi mo napapansin na halos sa kanila na umiikot ang oras at kinikita mo. Ginagawa ko lang ang kaya kong gawin bilang anak, Rogel. Nagkatinginan silang mag-asawa. Pareho na silang pagod sa paulit-ulit na pagtatalo. Ngunit wala ni isa sa kanilang handang umatras. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Wena na unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Pakiramdam niya, matagal nang nawawala ang respeto ni Rogel sa kanyang pagkatao at sa pamilyang kanyang pinanggalingan. Kung talagang gusto mong tumulong sa kanila, sana pagkatapos mo nang asikasuhin ang lahat ng kailangan dito sa bahay. Hindi yung ikaw na lang ang bumubuhay sa kanila. Pati anak natin parang napapabayaan mo na eh. Hindi ko naman pinababayaan ang anak natin at ang bahay ah. Anong sinasabi mo? Pero may oras ka pa magdala ng paninda at kung ano-ano sa kanila. Dumaan lang ako sandali. Hindi naman inabot ng 1 oras ang pagpunta ko roon. Kahit na, hindi ko pa rin gustong ginagawa mo. Tahimik na napabuntong hininga si Wena. Ramdam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi rin babaguhin ni Rogel ang pananaw nito. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang bawat panunumbat ng asawa. Umaasang darating ang araw na maiintindihan nito ang nararamdaman niya. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang niyang nararamdamang hindi siya kailanman magiging patas sa paningin ni Rogel pagdating sa usapin ng kanilang mga magulang. May itatanong ako sa'yo. Ano na naman? Kapag ang mama mo ang humihingi ng tulong, naiisip mo ba kung dapat bang pigilan kita? Natural, hindi. Nanay ko yun eh. Kung ganun, bakit kapag ako nang gustong tumulong sa sarili ko mga magulang, parang lagi akong may ginagawang mali? Magkaibang sitwasyon natin. Hindi na agad nagsalita si Wena. Ilang segundo siyang nakatingin lang kay Rogel bago marahan siyang umiling. Sa dami ng beses na narinig niya ang katwirang yon, pakiramdam niya, wala na talaga itong balak unawain ang kanyang panig. Hindi na ito tungkol sa pera o sa halaga ng binigay niya. Ang mas masakit para sa kanya, ang paulit-ulit na pagpaparamdam ni Rogel na hindi karapat-dapat tulungan ang kanyang mga magulang. Bakit ka nananahimik? Napapagod na kasi kung paulit-ulit tayong umiikot sa iisang usapan. Ikaw lang naman ang hindi marunong sumunod sa sinasabi ko eh. Tumalikod si Wena at dahan-dahang pumasok sa kanilang silid. Isinara niya ang pinto at tahimik na naupo sa gilid ng kama. Hindi na siya umiyak gaya ng dati. Sa halip, nanatili siyang nakatitig sa kawalan habang isa-isang binabalikan ng lahat ng pagkakataong pinili niyang manahimik para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pamilya.
Subalit sa pagkakataong yon, naramdaman niyang hindi na sapat ang pananahimik. Unti-unti nang napupuno ang kanyang puso ng sama ng loob. At alam niyang darating ang oras na kailangan na niyang sabihin kay Rogel ang lahat ng matagal na niyang kinikimkim. Nang sumunod na araw, "Nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan. Bakit hindi mo agad sinasagot ang cellphone mo?" Nandito ako kina nanay at tatay. May inaayos lang ako importante bago ako umuwi. "Anong importante? Huwag mo sabihin na gumagastos ka na naman para sa kanila." May ipapagawa akong maliit na sari-sari store para hindi na sila mahirapan sa paghahanap ng pagkakakitaan. "Hintayin mo ako dyan. Pupunta ako ngayon din. Huwag na huwag ka magdedesisyon ng hindi ko nalalaman." Galit na ibinaba ni Rogel ang tawag at agad na sumakay sa kanyang motor. Hindi na siya dumaan pa sa bahay. Dumiretso siya kina Mang Julio at Aling Ason. Pagdating niya, nadatnan niyang may ilang kahon ng paninda sa may terasa habang inaayos ng karpintero ang maliit na estanting gagawing sari-sari store. Napalingon sa kanya si Wena at ang dalawang matanda. Kitang-kita sa mukha ni Rogel na hindi maganda ang pag-uusap na mangyayari. "Ano ba tong ginagawa mo? Hanggang kailan ka ba gagastos para sa mga magulang mo?" Ano ka ba naman, Rogel? Gusto ko lang magkaroon sila ng maliit na tindahan para hindi na sila magbuhat sa kalsada. "Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kahit sariling pera mo pang gamit mo, mali pa rin ito." "Rogel, wag mo nang pagalitan si Wena. Hindi kami nanghingi ng kahit ano sa kanya." Paulit-ulit pa nga daming tinanggihan ang gusto niyang gawin. Pero siya ang nagpupumili tumulong. Nahiya si Mang Julio at Aling Ason habang nakatingin sa kanilang manugang. Hindi nila inakalang sa sarili nilang bakuran pa sila makakaranas ng ganong pagsasalita. Samantala, si Wena, pilit na pinipigilan ng sarili dahil ayaw niyang mas lalong mapahiya ang kanyang mga magulang sa harap ng ibang tao. Maging ang karpintero tahimik na lamang na nagpatuloy sa ginagawa at hindi na nakialam sa nangyayaring pagtatalo. "Simula ngayon huwag na kayong tatanggap ng kahit anong pera o paninda mula kay Wena. Mali ang ginagawa niya." "Rogel, hindi namin siya inuutusan. Lagi pa nga naming sinasabing unahin niya ang pamilya niya." Kung alam lang namin na aabot sa ganito, hindi na sana namin tinanggap ang tulong niya. Tama na, Rogel. Huwag mo nang idamay si nanay at tatay. Wala silang kasalanan. "May kasalanan sila dahil tinatanggap nilang lahat ng ibinibigay mo kahit alam nilang may sarili ka ng pamilya." Napayuko si Mang Julio at Aling Ason. Hindi na nila nagawang sumagot pa dahil ayaw nilang lumaki ang gulo. Si Wena naman, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay habang pilit na pinipigilan ng pagluha. Sa lahat ng taon nilang mag-asawa, ngayon lang niya nakita ang asawa na walang pakialam kung mapahiyaman ang kanyang mga magulang sa harap ng ibang tao. Hindi silang may kasalanan. Ako ang kusang tumutulong sa kanila dahil gusto ko. At sinasabi kong tigilan mo na. Hindi mo ba kayang sundin ang asawa mo kahit minsan? Marami na akong sinunod sa iyo, Rogel. Halos lahat nga ng gusto mo pinagbigyan ko. Kung ganon, sundin mo rin ako dito. Hindi. Kapag ang kapalit, pababayaan ko ang mga magulang ko. Tahimik na nagkatinginan ng mag-asawa. Halatang wala ni isa sa kanilang handang umurong. Nasa likuran lamang si Mang Julio at Aling Ason. Parehong hindi makaimik sa bigat ng sitwasyon. Ang dating masayang pag-uusap tungkol sa maliit na tindahan, napalitan ng tensyon at kahihiyan. Matitigas talaga ang ulo ninyong mag-ina. Bakit ba hindi mo maintindihan, Wena? Palamunin na yung mga yan. Tama na, Rogel. Sumusobra ka na. Wala silang ginagawang masama sa'yo. Kung wala silang ginagawa, bakit hinahayaan nilang gastusan mo sila? Nanghuhutot lang ang mga yan eh. Tama na, Rogel. Baka hindi ko na mapalampas yung mga sinasabi mo. Ayaw naming may sigawan sa bahay namin. Kaya pakiusap. Mag-usap kayo ng maayos. Hindi na napigilan ni Wena ang pagtalikod. Mabigat ang bawat hakbang niya habang lumalabas ng bakuran. Sumunod naman si Rogel ngunit bakas pa rin ang galit sa kanyang mukha. Sa kabilang bahagi ng bakuran, kararating lamang ni Noel galing sa trabaho. Hindi siya nagsalita.
Tahimik lang niyang narinig ang huling bahagi ng pagtatalo at nakita niyang nakayuko sa kahihiyan ang kanyang mga magulang. Si Noel ang kapatid ni Wena. Anong nangyayari rito? Hayaan mo na anak. Ayaw na namin palakihin pa ang gulo kaya hayaan mo na. Oo nga, pumasok ka na lang sa loob, anak. Pero nay, tay, hindi ko gusto nakita at narinig ko mula sa lalaking yun. Ang kapal naman ang mukha niyang ipahiya kayo. May tamang panahon para sa lahat. Huwag mo nang dagdagan ng gulo. Hindi na nagsalita si Noel. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao habang pinagmamasda ng papalayong mag-asawa. Kitang-kita niyang pamumula ng mga mata ni Wena at ang kahihiyang dinaranas ng kanilang mga magulang. Tahimik siyang pumasok ng bahay. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya matanggap ang paulit-ulit na pagtrato ni Rogel sa kanilang pamilya. Samantala, walang kibuan sina Rogel at Wena habang pauwi. Pareho silang mabigat ang loob at malinaw na wala ni isa sa kanila ang handang magbigay ng unang hakbang upang ayusin ang kanilang relasyon. Subalit pagdating sa bahay, saka sila tuluyang sumabog. Ano? Magagalit ka dahil sa ginawa ko? Di ba mas nakakagalit yung pagdedesisyon mo na hindi man lang... Alam mo ba kung bakit hindi na ako sumasagot sa'yo tuwing pinapagalitan mo ko nitong mga nakaraang araw? Yun ay dahil napagod na akong ipaliwanag ang sarili ko sa taong ayaw naman makinig kahit kailan. Oh, ako pa ngayon ang may kasalanan? Oo, Rogel. Kasi kahit minsan, hindi mo naisip kung anong nararamdaman ko bilang anak. Huminto sa paglalakad si Wena at humarap sa asawa. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi yun iyak ng galit, kundi ng isang taong matagal nang nagtitimpi. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang pinili ang katahimikan dahil umaasa siyang darating ang araw na kusang maiintindihan siya ni Rogel. Subalit habang tumatagal, lalo niyang naramdaman na unti-unti ring nauubos ang respeto niya sa lalaking minsan niyang inakalang magiging kakampi niya habang buhay. Ang sakit, Rogel. Hindi lang dahil pinagdadamutan mo mga magulang ko, kundi dahil parang wala silang halaga sa paningin mo. Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, bakit sa bawat pagkakataong gusto kong tumulong sa kanila, kailangan ko bang matakot sa magiging reaksyon mo? Pagod na akong mabuhay na parang kailangan kong humingi ng permiso para lang maging mabuting anak. Asawa mo ko. Natural lang na sabihin ko kung anong tama para sa pamilya natin. Hindi, Rogel. Hindi pagiging asawa ang ginagawa mo. Kinokontrol mo ko hanggang sa pagmamahal ko sa mga magulang ko. Lahat na lang ba ng ginagawa ko mali para sa'yo? Hindi lahat. Pero pagdating sa nanay at tatay ko, ni minsan hindi mo sila trinato ng may respeto. Napahinto si Rogel. Hindi na agad siya nakasagot. Samantalang si Wena, tuluyan ang pinakawala ng lahat ng sakit na ilang taon niyang itinago. Hindi na siya natatakot na masaktan ang damdamin ng asawa dahil sa pagkakataong yun. Pakiramdam niya, siya naman ang matagal nang nasasaktan. Alam mo ba kung ilang beses akong umiyak nang hindi mo nakikita? Tuwing pinapahiya mo mga magulang ko, parang ako rin ang pinapahiya mo. Hindi ko sila pinapahiya. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na may sarili na tayong pamilya. May sarili nga tayong pamilya. Pero hindi ibig sabihin noon na wala na akong utang na loob sa mga taong nagpalaki sa akin. Tulad mo, dapat alam mo yan dahil sobra ka pa nga kung magbigay sa mga magulang mo, di ba? Kaya wag mong pigilan ang mga ginagawa kong pagtulong sa kanila. Hindi ko naman... Wala kang puso, Rogel. Hindi ko alam kung matalino ka ba talaga kasi kahit ilang beses ko yatang ipaintindi sa'yo, hindi mo pa rin maintindihan. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ni Wena. Hindi na niya pinunasan ang mga yun. Hinayaan na lamang niyang makita ni Rogel ang lahat ng sakit na matagal niyang ikinubli. Habang nagsasalita siya, isa-isang bumalik sa isip niya ang mga pagkakataong tiniis niyang makita ang kanyang ina na naglalako sa ilalim ng araw.
Ang ama niyang nahihiyang humingi ng tulong at ang sarili niyang napilitang magsanla ng kwintas para lamang ipagamot ang kanyang ina. Nung nasa ospital si nanay, natakot akong mamatay siyang hindi man lang napatingnan dahil wala kaming maibayad. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa isip ko ang araw na isinangla ko ang kwintas na regalo mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo dapat ginawa yon. Kung ibabalik ang araw na yon, gagawin ko pa rin. Hindi ko kayang pabayaan ang nanay ko. Tss, matigas talaga ang ulo mo. Hindi katigasan ng ulong tawag dyan. Pagmamahal yun ng isang anak. Huminga ng malalim si Wena bago niya sinabi ang mga salitang matagal niya nang kinatatakutang banggitin. Ramdam niyang kung mananatili pa siya sa ganong klaseng pagsasama, lalo lamang siyang mauubos bilang asawa, bilang anak, at bilang tao. Ayoko nang mabuhay sa ganitong klase ng relasyon, Rogel. Ano? Anong ibig mo sabihin? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Wena, huwag mo indaan sa galit ang desisyon mo. Hindi na ito galit. Matagal ko na itong pinag-isipan. Hindi na napigilan ni Rogel ang lumapit sa asawa. Ngayon lang niya nakita si Wena na ganoon katatag magsalita. Wala nang babaeng dating nananahimik sa bawat pagtatalo. Sa harap niya ngayon, isang asawang pagod na pagod nang ipaglaban ang sarili. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya natin dahil lang sa bagay na ito. Hindi akong sumisira sa pamilya natin. Matagal nang nasisira ito sa tuwing pinaparamdam mong mababa ang tingin mo sa mga magulang ko. Wena, Tama na, Rogel. Sobra na. tahimik na pumasok si Wena sa kanilang silid at nagsimulang magligpit ng ilang damit. Inilagay lamang niya mga kailangan nilang mag-ina sa isang bag. Lumabas siya ng kwarto at marahang hinawakan ng kamay ng kanilang 7 taong gulang na anak. Nakatayo lamang si Rogel sa gitna ng sala habang pinagmamasdan ang papalayong mag-ina. Wena, sandali! Mag-usap muna tayo. Huwag mo ituloy ito. Kaya pa nating ayusin ang lahat, Wena. Pakiusap. Huwag mo ilayo sa akin ang anak natin. Hindi ko sinasadyang umabot tayo sa ganito. Wena! Hindi na lumingon si Wena. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanilang anak habang tuloy-tuloy silang naglalakad palayo sa bahay. Naiwang nakatayo si Rogel sa may pintuan. Hindi makapaniwalang nagawa siyang iwan ng asawa. Ilang minuto siyang hindi gumalaw. Nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ng mag-ina, saka lamang siyang dahan-dahang naupo sa sala. Ngayon niya lang naramdaman ang sobrang katahimikan ng bahay na dati ay puno ng tawanan at ingay ng kanilang anak. Anak, bakit dis oras na ng gabi nandito ka? May nangyari ba? Umalis si Wena, ma. Sinama niya ang anak namin. Ano? Bakit? Nag-away ba kayo? Nako, hayaan mo. Babalik din yon kapag lumamig na ang ulo. Hindi ko alam, ma. Iba ang nakita ko sa kanya kanina eh. Magpahinga ka muna rito. Bukas mo na isipin ang problema, iho. Napilitang umuwi si Rogel sa bahay ng kanyang ina dahil hindi niya kayang mag-isa sa inuupahan nilang bahay. Habang nakahiga siya sa dating kwarto niya, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Wena. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring hindi na nga ito bumalik pa. Hanggang sa ilang sandali pa, ilang beses siyang nakarinig ng mga boses na malinaw na nagsasabi na madamot siya. Sino yan? Sino nagsasalita? Pa? Ma? Nandyan ba kayo? Agad na napabangon si Rogel at nilibot ang buong bahay. Binuksan pa niya ang mga ilaw at sinilip ang bawat kwarto. Ngunit wala siyang nakita. Akala niya nung una, guni-guni lamang yun dahil sa matinding pagod at stress. Subalit ilang sandali pa, muli niyang narinig ang parehong bulong. Mas malinaw na ngayon, mas malapit, at paulit-ulit na tumatawag sa kanya. Teka, tumigil kayo!
Wala akong ginagawang masama! Bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang kanang binti. Nagsimula itong kumirot na para bang may matutulis na bagay na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Maya-maya, kumalat ang kakaibang pakiramdam hanggang sa kabilang paa. Napakamot siya ng napakamot ngunit lalo lamang lumalala ang hapdi. Pakiramdam niya, may maliliit na insektong paikot-ikot sa loob ng kanyang mga binti. Kahit anong kamot ang gawin niya, hindi mawala ang nararamdaman niya. Sa ingay ng kanyang pagdaing, nagising ang kanyang ama at ina. Agad silang lumabas ng kanilang silid at nadatna na nakaupo si Rogel sa sahig habang walang tigil sa pagkakamot ng kanyang mga paa. Nag-aalala silang nagtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit tanging pag-iling lamang ang naisagot niya. Hindi niya maipaliwanag ang mga bulong na siya lamang ang nakakarinig at ang kakaibang sakit na unti-unting nagpapahirap sa kanyang katawan. Makalipas ang 3 araw. Ma, hindi ko na kaya. 3 araw na ako hindi makatulog. Hindi rin nawawala ang sakit sa mga paa ko eh. Anak, baka kailangan mo na magpatingin sa doktor. Hindi na normal ang nararanasan mo. Nagpunta na ako kahapon. Wala naman daw sila nakitang dahilan kung bakit ganitong pakiramdam ko. Ano ba talagang nararamdaman mo? Parang may gumagapang sa katawan ko eh. Tapos hindi nawawala ang mga boses na paulit-ulit akong tinatawag na madamot. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi gumaan ang kalagayan ni Rogel. Sa halip, lalo pa siyang nanghina. Hirap na siyang maglakad ng maayos at halos hindi na rin siya makapagtrabaho. Habang nakaupo siya sa sala ng bahay ng kanyang ina, napatingin siya sa litrato nilang mag-anak na nasa wallpaper ng kanyang cellphone. Noon niya biglang naalala ang mga panahong sabay silang kumakain, namamasyal at nagtatawanan. Doon niya unang naramdaman ang matinding pangungulila sa asawa at anak. Ma, pupuntahan ko sila. Sigurado ka ba? Baka hindi ka pa nila harapin. Kahit itaboy nila ako, kailangan kong humingi ng tawad. Kung yun ang magpapagaan ng loob mo. Sige anak, gawin mo. Hindi ko na kayang mabuhay na wala sila, ma. Hirap na ako. Kahit hirap sa bawat hakbang, nagtungo si Rogel sa bahay ni Mang Julio at Aling Ason. Pagdating niya, nadatnan niyang abala si Wena sa pag-aayos ng mga kahon ng produkto sa maliit na tindahan sa tapat ng bahay. Napansin din niyang mas maayos ng itsura ng bakuran at may ilan ang bumibili sa sari-sari store. Samantala, si Mang Julio tumutulong sa pag-aayos ng mga paninda habang si Aling Ason masigla nang nagseserbisyo sa mga customer. Wena, Rogel, bakit ka nandito? pwede ba tayo mag-usap? Kung tungkol sa pagbabalik namin, wala na tayong dapat pag-usapan. Pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Hindi na sumagot si Wena. Tahimik lang siyang tumingin kay Rogel. Halatang pumayat ito at hirap na hirap pang tumayo ng maayos. Hindi na rin ito maitatago ang pagkapagod at panghihina na makikita sa kanyang mukha. Gayunman, nanatili pa ring matatag si Wena. Hindi niya hinayaang manaig ang awa sa lahat ng sakit na ilang taon niyang tiniis. Nay, patawad po. Rogel? Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Saka hindi namin inaasahang maririnig yan mula sa iyo. Alam ko pong napakasama ng mga sinabi ko sa inyo. Pinahiya ko pa kayo sa sarili niyong bahay. Masakit ang nangyari anak, pero hindi namin ipinagdasal na mapahabak ka. Ano ba ang nangyari sa iyo at masyado ka yatang pumayat? Luluda ko ngayon dahil gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat. Dahan-dahang lumuhod si Rogel sa harap ni Mang Julio at Aling Ason. Hindi na niya alintana ang sakit sa kanyang mga paa. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha habang nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko na alam ang nangyari sa akin. Hindi nawawala ang mga boses na tumatawag sa akin na madamot. Araw at gabi ko silang naririnig.
Pakiramdam ko, unti-unti na ako nababaliw. Kung may natitira pa kayong awa sa akin, patawarin niyo po ako. Nawalan na ako ng kapayapaan. Simula nang mawala kayo ng anak natin, Wena. Tahimik ang buong bakuran. Walang nagsalita agad. Ang tanging maririnig, ang mabigat na paghinga ni Rogel habang nakaluhod sa harap ng pamilya ng kanyang asawa. Madamot ka naman talaga eh. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ganyan ang nangyayari sa'yo ngayon. Noel, alam kong wala akong mukhang mahiharap sa inyong lahat. Patawad sa lahat na nagawa ko. Di akong dapat mong hinga ng tawad. Sina ate, nanay at tatay ang paulit-ulit mong pinahiya. Noel, tama na. Hayaan mo na siya. Sige, nasabi ko lang ang gusto ko sabihin. Nagtaka si Namang Julio at Aling Ason sa matigas na pananalita ni Noel. Hindi niya ugaling magsalita ng ganon, kaya napatingin sila rito. Subalit hindi na ito nagsalita pa. Tahimik lang itong tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Samantala, lalo namang bumigat ang pakiramdam ni Rogel. Hindi niya maintindihan kung bakit eksaktong katulad ng mga bulong na naririnig niya gabi-gabi ang sinabi ni Noel. Buena, kahit isang pagkakataon lang, handa akong itama ang lahat ng pagkakamali na nagawa ko. Matagal kong hinintay na marinig ang mga salitang yan, Rogel. Pero huli na ang lahat. Kahit para na lang sa anak natin. Ayokong lumaki siyang hiwalay ang mga magulang niya. Rogel, hindi namin ipagkakait sa iyo ang karapatan mong maging ama. Pero si Wena lang ang makakapagpasya para sa sarili niyang buhay. Napakatagal niyang nagtiis. Ngayon lang siya natutong unahin ang sarili niya. Tahimik na napayuko si Rogel habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang huli niyang pag-asa. Samantalang si Wena, pilit na pinatatag ang sarili. Masakit para sa kanyang nakikitang kalagayan ng ama ng kanyang anak. Ngunit alam niyang mas masasaktan siya kung babalik lamang siya sa relasyong paulit-ulit ng sumira sa kanyang pagkatao. Buena, hindi na ba talaga pwede? Pinatawad na kita, Rogel. Pero hindi na ako babalik bilang asawa mo. Hindi ba talaga sapat ang pagsisisi ko? Sapat yun para mapatawad kita. Pero hindi para maibalik ang tiwalang paulit-ulit mong sinira. Mahal na mahal ko pa rin kayo mag-ina ko. Sobrang pinagsisiyang ko ang lahat. Patawad kung naging madamot ako. Patawad kung naging makasarili ako. Patawad kung naging madamot ako sa biyenan. Lahat ng yun, pinagsisisiyang ko na. Dahan-dahang tumayo si Rogel kahit na hirap ang kanyang mga paa. Muli siyang yumuko kina Mang Julio at Aling Ason bilang huling paghingi ng tawad bago mabigat ang loob na tumalikod. Habang papalayo siya sa bahay, muli niyang narinig ang pamilyar na bulong na paulit-ulit na tumatawag sa kanya na madamot. Napahawak siya sa kanyang mga binti dahil sa matinding kirot. Subalit ipinagpatuloy pa rin niya ang paglalakad. Dala ang pagsisising alam niyang habang buhay na niyang papasanin. Nang sumunod na araw, Anak, tumawag ang kumpanya mo kanina. Pinapapunta ka raw sa opisina. alam ko nang sasabihin nila, ma. Halos hindi na rin naman ako nakakapasok nitong mga nakaraan linggo eh. Subukan mo pa rin makiusap. Baka mabigyan ka pa ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko, ma. Pero pakiramdam ko, huli na ang lahat. Ano man ang mangyari, nandito lang ako, anak. Mabigat ang loob na nagtungo si Rogel sa kumpanya. Ilang oras din siyang nanatili roon bago umuwi. Hindi na siya nakapagpigil ng makarating sa bahay. Tahimik siyang naupo sa harap ng kanyang ina habang hawak ang sobre na ibinigay sa kanya. Natanggal na siya sa trabaho dahil sa sunod-sunod niyang pagliban at sa pagkawala ng dati niyang sigla sa trabaho. Wala na rin siyang ibang mapagkukunan ng kita. Ma, wala na akong trabaho.
Anak, Ako naman ngayon ang umaasa sa inyo. Noon ako ang nagbibigay eh. Ngayon, wala na akong maibigay. huwag mong sisihin ang sarili mo. Malalagpasan din natin ito. Nahihiya na ako. Pakiramdam ko, pabigat na lang ako rito. Tahimik na yumuko si Rogel. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang kapatid niyang si June, nakapag-asawa na at bumukod. Madalang na lamang itong makadalaw dahil abala na rin sa sarili nitong pamilya. Noon lubos na naunawaan ni Rogel na hindi habang buhay may taong sasalo sa kanya. Mas lalo niyang pinagsisiyan na hindi sila nakapag-ipon ni Wena at hindi niya pinahalagahan ang sariling pamilya nung may pagkakataon pa. Samantala, Anak, ubos na naman agad ang mga palinda. Kailangan na natin magdagdag ng stocks. May parating na pong delivery mamayang hapon. Isasabay ko na rin ang bagong produkto natin. ang dami nang nagtatanong tungkol sa produkto mo. Mukhang kilala na talaga ang pangalan mo, anak. Unti-unti lang po. Ang mahalaga, hindi na kayo napipilitang maghanap buhay sa ilalim ng init ng araw. Masaya na ako rito sa maliit nating tindahan. Sapat na ito para malibang at makatulong sa pang-araw-araw. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumago ang negosyo ni Wena. Hindi na lamang siya reseller ng iba't ibang produkto. Nagkaroon na rin siya ng sarili niyang brand at maliit na bodega na pinaglalagyan ng kanyang mga paninda. Ang sari-sari store ni na Mang Julio at Aling Ason naging maayos na pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa tuwing nakikita ni Wena mga magulang na nakangiti habang nagtitinda, pakiramdam niya, sulit ang lahat ng pagod at sakripisyong pinagdaanan niya. Minsan, habang nakaupo si Rogel sa labas ng bahay ng kanyang ina, napatingin siya sa lumang litrato nilang mag-anak. Naisip niyang hindi pera ang tunay na nawala sa kanya. Ang nawala, ang tiwala ng kanyang asawa, ang masayang tahanan ng anak, at ang pamilyang minsan niyang inuuwian araw-araw. Doon niya lubos na naunawaan na ang pag-aasawa, hindi lamang tungkol sa pagmamahal sa sariling pamilya. Kailangan ding matutong igalang at pahalagahan ng pamilyang pinanggalingan ng taong pinili mong makasama habang buhay. May mga pagkakamaling napapatawad, subalit may mga sugat na kahit maghilom, nag-iiwan ng peklat na hindi na kayang burahin. Ang pagiging mabuting asawa, hindi nasusukat sa laki ng kinikita o sa dami ng naibibigay, kundi sa patas na pagtrato, paggalang at malasakit sa isa't isa. Dahil kapag namili ka kung sino lang ang karapat-dapat mahalin at tulungan, maaaring dumating ang araw na pagsisisi na lamang ang natitira sa iyo. Wakas! Yan, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan niyo po ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung character ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search niyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment ko ano masasabi nyo sa story natin ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next video natin. O, diretso shoutout ulit tayo. Shoutout kina Lance MBB na first commenter natin, Nonet Armado ng San Diego, California, Gracia Balitaan, Arlene Chico, Roderick Decena, Ruel de la Cruz, Clark Neil Moreno ng San Mariano, Nueva Ecija, Marian Simeon, Cecil at Oliver Ordonio, pati sa mga apo nyo pong sina Chester, Cheska, Leana, Ariana at Sabrina, Kimi Chubbs,
Shaira Jane Kamua at sa Lozano family, pati kay Sian Jiro Kamua ng Baliwag, Bulacan, Janil Arboleda at sa girlfriend niyo pong si Marilyn, Jamie at Remark Vallejos, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong, Maria Christine Baculna ng Bacolod City, Tinay San Pedro, Adela Lee, Jerry Santos Cuyugan ng Tinambak, Camarines Sur, Daisy Oclarit at kina Cody, Abby, Angel ng Agusan del Sur, Helen Fernandez ng Cainta at sa Fernandez family ng Pangasinan, James Igebala ng Caloocan, Ermeline Asedera, Angelina Lusterio, Chan Chan Amigo ng Sauyo, Novaliches, Quezon City, Pia Pedrero, Geraldine Manipon, Bella Abellano, Sere Calche, Demi Crisman, Sila da Cabrera, Judith Bautista, Fiona Rotero at Marieta Yoto. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila. Happy birthday, Bombom! Kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lubina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!